Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Magandang hapon, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Service, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro. Para sa isa namang episode ng inyong programang Tinig ng Kababaihan. Hello, Miss Honey. Magandang hapon, Miss Sharon. Gaya ng iyong nabanggit, no, patuloy pa rin po tayong napakikinggan ng ating mga ka-TNK sa Radio Magazine tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At meron din po tayong replay sa Radio Pilipinas, Radio Publiko tuwing Sabado naman yan 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. At mga ka-TNK, mapapanood din tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 hanggang 49 sa Afford the Box. At syempre, Miss Sharon, naka-livestream din tayo tuwing Biyernes sa Facebook pages po yan ng PCW at ng Radio Magazine. Kaya mga ka-TNK, kumusta naman po kayo? Lalo na po yung mga magulang, no, at mga guardians ng mga bata na mukhang abalang-abala na, no, sa paghahanda sa nalalapit na pagsisimula ng school year 2025 to 2026. Oo nga, Miss Honey, ayon sa DepEd or Department of Education, Order Number 12, Series of 2025, ngayong Lunes o itong darating na Lunes, June 16, ang simula ng klase. Kaya panigurado, abalang-abala nga, 'di ba? Katulad ng sinabi mo, Miss Honey, ang karamihan sa ating mga magulang at guardians at syempre ang mga kabataan, lalo na ang ating mga guro. At syempre, pati ang ating mga mag-aaral, mukhang excited na rin, no? Kikita-kita na uli sila ng kanilang mga classmates, mga kaibigan at mga guro sa nalalapit pong pasukan. Pero bukod nga sa ang June 16 ay simula rin. Bukod nga sa start ng class, no? Yung June 16 din po ay simula ng Depositor Protection and Awareness Week o tinatawag na DPAW na pinangungunahan po ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ang DPAW ay isang annual observance na ginugunita tuwing June 16 hanggang 22. At ngayong taon nga, Miss Sharon, no, yung tema ng DPAW ay bank deposit mo, mas protektado. Dahil nga sa kamakailan, no, yung nung March, specifically, ay itinaas yung maximum deposit insurance coverage hanggang sa 1,000,000 piso mula sa dating 500,000 pesos. Correct yan. Kung matatandaan nyo nga, mga ka-TNK, naging guest pa natin, naalala ko yan. Yes. Yung guest natin sa programa ng Tinig ng Kababaihan, ang PDIC. At kaya nga i-follow nyo lamang po ang Facebook page nila para makiisa sa kanilang selebrasyon. Samantala, Miss Sharon, bukod sa pagbabalik eskwela, isa sa pinagdiriwang o ipagdiriwang din natin ngayong buwan ng Hunyo ay ang kaarawan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Yes. Diba natatandaan mo ba yung isang sinabi niya, no? Siya yung nagsabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Yes. Pero nakakabahala, Miss Sharon, yung yung datos na lumabas mula sa Philippine Statistics Authority. Correct ka Earlier dyan. this year, no, na ang ayon sa PSA, mahigit 19 milyong Pilipino na edad 10 hanggang 64, so 10 to 64 years old, ang itinuturing na functionally illiterate. Kaya naman may kinalaman dyan ang ating hashtag Say sa TNK question para sa linggong ito. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali,
Bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa #SaySaTNK. At para sa ating #SaySaTNK question of the week, mga ka-TNK, eto na po. Paano natin mahihikayat ang kabataan na maging hilig ang pagbabasa? Ayun. Nakapost na po yan sa PCW Facebook page ang ating mga tanong kung saan pwede kayong mag-comment o mag-message ng inyong insights. At syempre, maaari natin rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang ang inyong mga insights bago po matapos ang ating programa. Ayan, Miss Sharon. No? At dahil ang episode natin ngayong linggo ay pinamagatang sa pagbasa, may pag-asa. Wow. Ayan, di ba? Sa pagbasa, may pag-asa. Bibigyan namin kayo ng kaunting background kung ano ang tatalakayin natin ngayong hapon. Wow. So ito nga po ay hango sa Tara Basa tutoring program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong tulungan ang mga pamilyang may mababang kita at mga estudyante sa kolehiyo mula sa mga state universities and colleges. Sa ilalim po ng Cash for Work scheme, ang mga estudyante ay sinasanay at nagiging tutor upang turuan ang mga batang nahihirapan o kaya yung mga hindi pa po marunong bumasa na nasa public elementary schools. Bukod pa rito, nagsisilbi rin silang youth development workers o yung tinatawag na YDWs na nagsasagawa ng mga parenting session para sa mga magulang o tagapag-alaga upang sila ay maging nanay, tatay, teacher, yung tawag nila, no? Sa kanilang mga anak. At para po mas maunawaan pa natin kung ano nga ba ang programang ito, may makakasama po tayo, maya-maya lamang po yan, no? Mula sa DSWD, kung sino po siya, malalaman po natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Babae ako at may silbi sa lipunan di pa aapi. Isinusulong ko mga layunin, karapatan sa mga usapin. Sa edukasyon at pagsasanay, sa kahirap ang kalusugan taglay. Pakikipaglaban sa karahasan, pati sa armadong tunggalian. Babae ako may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, sinuwan ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, sinuwan ako.
ako kayang pamunuan, magdesisyon para sa karamihan. Mekanismong dulot ay pagunlad, sa kababaihang ipatutupad. Sa usaping ekonomiya, karapatang pagtaot ng media. Sa kabataan, kalikasan, pagsunod ng buong sambayanan. Babae akong may panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Sa buong may kapal sa'yo'y nananali, handang harapin ang manang malaki. Ako si Juana, babaeng palaban, ang hamon ng buhay dito susukuan. Si Juana ko, si Juana ko. May panindigan, di matitinag kailan pa man. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, babae ako. Babae ako na may karapatan, may boses, may kakayahan. Malakas ang loob, pusong totoo, kayang-kaya ko, si Juana ako. Sa buong bansa at buong mundo'y pagsigawan, si Juana ako. 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 Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Yes, nagbabalik po ang TNK at para po sa ating episode ngayong hapon, makasama po natin si Assistant Secretary Juan Carlo V. Marquez, ang DSWD Assistant Secretary for Policy under Policy and Planning Group, and this DSWD co-spokesperson. Magandang hapon po, Asek Marquez. Magandang hapon, Miss Honey and Miss Sharon, at sa lahat na nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Sa ating mga ka-TNK, magandang hapon, magandang araw sa lahat. Ayan po, Asek Marquez. No, welcome po sa ating Tinig ng Kababaihan. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po ba itong programa na Tara Basa Tutoring Program ng DSWD at gaano na po ito kalawak? Parang nasa Luzon, Visayas, Mindanao na po ba yan? Yes, ma'am. Tama po kayo dyan. No? Gaya ng inyong nabanggit kanina, ang Tarabasa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development ay yung ating reformative educational assistance dito sa DSWD. So, mas pinalakas natin, nirevitalize natin yung programa para mas ma-achieve yung developmental outcomes nito. So, tatlo yung beneficiaryo. So, una, yung ating mga tutors at youth development workers na siyang magtuturo sa mga bata na nahihirapan or struggling to read, yung mga incoming grade 2 students na medyo hirap bumasa, no? Pati na rin yung kanilang mga magulang at yung mga youth development workers naman na mag-a-assiste at tutulong sa parents na magbasa rin at kung paano maging isang mabuting magulang sa kanilang mga anak, no? So, since ang edukasyon nagsisimula sa tahanan, and a strong partner natin dito ay yung mga magulang, ang community, ang komunidad. So, ito ay whole of nation approach patungo sa pagbasa, patungo sa pagtulong sa ating mga tertiary students na makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. No? So, sa ngayon, we're implementing it to 12 regions nationwide. So, in 2023, we implemented the pilot in NCR. And then last year, we expanded to other regions. So ngayon, we cover 12 regions. So kabilang dito ang regions 1, 3, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Region 7, Region 8,
Region 9, Region 12, Caraga at ang National Capital Region. So, ito nga, gaya ng aking nabanggit, ay tumutulong sa ating mga financially disadvantaged na mga college students na makapagtapos sa kolehiyo sa pamamagitan ng pagsisilbi bilang tutors or youth development workers. So, napakaganda ng programa. No? So, hindi lang siya basta social welfare. Meron din siyang development approach. Since tinuturuan natin yung ating mga batang estudyante na makapagbasa. Dahil napaka-importante ng pagbasa, no? It's the cornerstone of education, sabi nga. And ito ay pinalakas sa pamamagitan ng pag-i-issue ng ating Pangulo ng Executive Order number 76 na nagdedeklara sa Tarabasa Tutoring Program bilang isang flagship program ng ating national government na talagang addressing different development issues, particularly on education ng ating mga kabataang nasa elementarya at yung mga ating tinutulungan na kabataang nasa kolehiyo, pati na rin sa mga magulang. No? So, napakaganda ng ating programa. Okay. Na-mention nyo na po yung mga qualified na maging bahagi o yung mga beneficiaries dito po, no? Tanong ko lang po kung mga preschool na bata ay kasama po ba dito as beneficiaries? Yung mga 4 or 5, yung mga ganon, 6 na mga kumbaga kids. Sa ngayon po, ang ating focus ay yung mga incoming grade 2 students. Grade 2. So, na-base sa assessment ng kanilang mga teachers sa paaralan na medyo nahihirapang bumasa. No? So, sa bawat isang tutor, merong 5 students per session na tuturuan ng ating kabataang tutor. No? So, iba-iba, merong parehong English at saka Filipino na reading ang ating tinuturo. Dahil nga napakahalaga ng pagbabasa, no? Ito yung lalo na sa pag-aaral, kailangan marunong kang magbasa para makuha mo yung mga idea, mga konsepto, maintindihan natin, no? Ang mga itinuturo sa atin ng ating mga guro sa paaralan. At hanggang sa tayo tumuntong sa kolehiyo, hanggang sa pagtatrabaho natin, tayo ay nagbabasa. Napakahalaga nito, no? Kaya sa murang edad pa lang ng ating mga kabataan, dapat maitaguyod na natin yung pagbabasa. And ito nga, sa tulong ng programang Tarabasa Tutoring Program, mas pinapalakas natin. So, bago sila tumungtong sa grade 2, during the summer break, tinuturuan sila nitong ating mga tutors na magbasa for 20 session days. 20 So, days. para bago sila tumungtong sa grade 2, ay medyo mag-improve yung kanilang reading, no? Para mas maka-adapt sila doon sa mga bagong lessons, doon sa panibagong baitang na kanila tutunguhin sa grade 2, no? So, and kasabay nito, yung mga magulang nitong mga incoming grade 2 students ay tinuturuan din nung ating mga youth development workers. Meron din tayong parenting sessions na kinoconduct, no? So, ito yung tinatawag nating nanay-tatay sessions. Ito sa bayang ginagawa habang nasa Tarabasa Tutoring Program yung kanilang mga anak during the summer break din. So, meron siyang iba-ibang modules, yung ating nanay-tatay or yung parenting sessions. And kabilang dito yung ako bilang magulang, ako at ang aking anak, ako bilang guro ng aking mga anak. So, napaka-importante nitong mga modules na ito, no? So, sabi nga natin, ang lahat ng ating natututunan ay nagmumula sa tahanan. At walang ibang makapag-provide nito na mas mabuti ay yung mga magulang, since sila ay ang mga gabay ng ating mga batang estudyante, gayon din yung mga guardians na gumagabay dito sa ating mga elementary students, no? So, yung ating mga youth development workers ang nagkasagawa naman ng parenting sessions dito sa mga magulang ng mga grade 2 students, mga incoming grade 2 students, no? So, for 20 days din ito. So, nakaka-receive yung ating mga tertiary students na mga youth development workers and tutors ng compensation for each session day na equivalent to the regional daily minimum wage kung saan probinsya man sila naroon. So, kung, for example, sa NCR, it's 645 pesos per day. So, kapag nakapagturo sila, kapag nag-conduct sila ng parenting session for that day, makakatanggap sila ng 645 pesos. And that's for 20 days. So, malaking tulong to para dun sa ating mga estudyante sa kolehiyo para
makabili ng mga libro or other miscellaneous expenses sa kolehiyo. So, mahalaga itong tulong na ito. So, hindi lang siya ayuda. So, meron correct. Pinagtatrabahuhan. Oo. Yes, parang it's cash for work. Ito yung modality natin dito sa departamento. We call it cash for work program. And then, yung mga magulang ay nakakatanggap din sila ng karampatang halaga sa kanilang pag-attend sa parenting session, no? So, ito ay per day binibigay, per day may equivalent din na halaga ito na binibigay sa ating mga parents. And it's 235 pesos per parent per day, no? So, hindi lang nagbe-benefit yung estudyante na tinuturuan magbasa. Tinutulungan din natin na makasustain sa kolehiyo yung ating mga youth development workers and tutors at nakakadagdag rin sa pang-araw-araw na gastusin ng ating mga magulang sa kanilang tahanan, no? So, talagang the approach is very good for this program, no? So, tatlo yung ating target beneficiaries. Yes. So, Kanina, Asek, nabanggit nyo na yung mga teachers yung nag-identify kung sinong estudyante yung papasok doon sa program. Paano po yung yung sa mga college students, paano po na-identify kung sino yung pwedeng pumasok doon as tutors doon sa program? yes, tama po kayo dyan, no? So, yung mga ating mga learners, yung mga elementary students, nag-identify ng mga beneficiaryo natin ay yung mga guro. Since mas alam nila yung performance and meron silang ginagamit na tool dito, yung comprehensive rapid learning assessment, CRLA, na kanilang ginagawa, no? Para ma-identify kung sino yung mas nakakarapat tumanggap ng intervention dun sa mga incoming grade 2 students. And para naman dun sa mga tutors and development workers, meron tayong mga qualifications na sinet para sila ay makasali sa programa, no? Para sa mga tutors, dapat sila ay 18 years old and wala tayong pinipiling rehiyon, kasarian, o sariling pagkakakilanlan. So, it's open to all basta 18 years old. And dapat sila ay second year to fourth year college students na kumukuha ng kursong Bachelor in Elementary Education para sa ating mga tutors, or Bachelor in Secondary Education, or Bachelor of Arts, Major in Elementary Education or Special Education. Yung kanilang mga kurso. So, since para yung background, meron silang background on how to teach. Oo, di ba? So kaya pinili natin education sana yung kanilang courses, no? At sila ay mula sa mga state universities or colleges sa iba't ibang probinsya na sakop ng programa. And sila ay kabilang sa mga poor families o yung may mababang kita, low income, base sa assessment ng local government units. At kung dapat sila ay nasa aming database o yung talaan ng mga mahihirap sa Pilipinas, yung tinatawag nating listahanan. So, yun ay yung unang aking nabanggit para dun sa mga tutors. At para naman sa mga youth development workers, yung nagko-conduct ng parenting sessions, same, dapat sila ay nasa 18 years old and above. And second to fourth year college students na kumukuha ng kursong social worker, or sociology, psychology, anthropology, at iba pang kurso na may kaugnayan sa mga kursong nabanggit, may related sa social work, no? And para mas maka-relate sila dun sa kanilang kinokonduct na parenting sessions. Dahil iba rin ito, no? So, they deal with the parents. So, dapat medyo may background din on how to conduct these sessions, no? And sila ay kabilang din dun sa mga low income or yung poor families na may mababang kita, base na rin sa assessment ng LGU at nasa listahanan database. And syempre dapat of good moral character, good academic standing, mayroong basic facilitation skills or communication skills. Natapos meron tayong kinakonduct na training bago sila isabak sa session. So, dapat nakumpleto nila yung 5-day capacity building activity for tutors or youth development workers ng DSWD. So, yun yung ating mga basic qualifications para makasali sa programang Trabasa para maging tutor or youth development worker. And kung nais nila makilahok dito sa programang ito, maaari sila makipag-ugnayan sa focal person
ng Tarabasa mula sa aming mga partner local or state universities and colleges para maging bahagi ng programa. At bawat aplikante ay sinusuring mabuti base sa ating mga itinakdang pamantayan or guidelines. No? Ang opisyal na paglahok sa programa ay nakabatay sa voluntaryong pahintulot ng magulang o tagapangalaga or guardian ng natukoy ng mga mag-aaral, kasama ang pagpirma sa parents consent form. So napakahalaga niyan, no? Na alam ng ating mga magulang or guardians na sila ay lalahok sa programa. Para syempre dapat alam ng ating mga magulang kung anong ginagawa ng ating mga anak para mas nag-guide na mabuti, no, into productive activities. So yun po ang basic qualifications para makasali sa Tarabasa tutoring program ng DSWD. Base po sa assessment nyo, ASEC, ng inyong departamento, ano po yung naging positive result ng programa so far? May mga success stories na po ba na pwede nating ibahagi sa ating mga ka-TNK o Tinig ng Kababaihan? Yes, opo. Gamit yung tool ng ating Department of Education, yung CRLA, yung Comprehensive Rapid Literacy Assessment Tool, karamihan sa mga bata na nakasama sa Tarabasa ay nakatawid mula sa nangangailangan ng full intervention para sa English na reading class or full refresher para naman sa Filipino class patungo sa moderate na naging light at naging grade ready. So mas nag-improve yung kanilang reading skills, no? And ito ay base na rin sa datos na ating nakalap at merong iba't ibang kwento o yung mga success stories mula sa ating mga benepisyaryo, lalo na at patapos na ang 20-day session sa ilang bahagi ng bansa, no, nitong summer break at malapit na rin magsimula ang school year. Para sa learners, ang dating hindi nakababasa o nakaka-recognize ng letra, ngayon ay nakakapagpapantig at nakapagbabasa ng mga salita o pangungusap. So, napakahalagang step nito para mas matuto pa silang bumasa, no? Nagsisimula sa mga pantig, no? Napaka-importante niyan. Unti-unti, ganyan ang pagbasa, pagkilala ng mga letra. So, very important ito sa early age ng ating mga mag-aaral. Para mas maintindihan nila yung mga salita patungo dun sa mga mahabang sentences. So, unti-unti, step by step. Diba? Step by the step, sabi nga, para sumakses yung pagbabasa nitong ating mga kabataan, no? So, yung ating mga tutors at youth development workers ay nagpahayag ng magandang impact ng programa din sa kanila, no? So, hindi lamang para dun sa mga kabataan, pati na rin sa mga tutors and sa ating mga youth development workers or YDWs. Maliban sa malaking tulong yung cash for work na kanilang natatanggap, nabigyan din sila ng pagkakataon na magkaroon ng karanasan sa pagtuturo, lalo na dun sa mga nag-take up ng education courses, at pag-unawa sa mga kaganapan sa komunidad para doon naman sa mga those who are studying social work, para doon sa mga youth development workers na napakahalaga nito, no? So binigyan natin sila ng first-hand experience kung paano pa maging teacher, di ba? Since ito naman yung kanilang ine-aim, di ba, pa-graduate nila mula sa pagiging estudyante sa kolehiyo, no? At para doon naman sa mga community development workers, no? So, expose natin sila early sa mga issues sa community, particularly, di ba, sa very basic unit, di ba, ang pamilya sa tahanan. So, this is very important. And maliban dito, karamihan sa mga benepisyaryo ay nagpakita ng improvement pagdating sa pagkakaroon ng confidence sa kanilang mga sarili. So, self-confidence. Tabus yung kanilang self-confidence. And sa Mindanao, halimbawa, yung isang benepisyaryo, si Shakira, isa siyang solo parent. At may dalawang kapatid na may kapansanan or persons with disability, ay mas nabigyan ng pagkakataon na matulungan ng kanyang ina pagdating sa gastusin sa kanyang pag-aaral dahil dito sa cash for work. So, malaking bagay ito para sa kanila, no? Maliban dito, mas na-motivate at na-inspire daw siya habang ginagampanan ng tungkulin bilang tutor dahil nakikita niya na sa tuwing tinutulungan niya yung mga bata na kanyang tinuturuan, tinutulungan din niya yung sarili niya. So, di ba? So, tinulungan na niya yung bata, natulungan pa niya yung kanyang sarili, pati na yung kanyang pamilya, ang kanyang ina.
Dahil very vulnerable yung kanilang pamilya since meron din siyang dalawang kapatid na may kapansanan. No? So talagang ito dapat yung mga na-target nating tulungan dito sa programa. No? Yung ating Maraming salamat Asek Marquez no dun sa triple success. Yes. Ayan, tatlong sektor ang sumakses dahil sa Tarabasa program. Bibitinin lang po muna natin ang ating pag-uusap at magbibigay daan lamang po tayo sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, kita, kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang, kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa pagpapatuloy ng ating episode na sa pagbasa may pag-asa. Kasama pa rin po natin si Asek Juan Carlo Marquez, ang DSWD Assistant Secretary for Policy and Planning Group at ang DSWD Co-Spokesperson. Ayan. Asek, pag-usapan naman po natin, no, dahil nasa Tinig ng Kababaihan tayo kumusta po yung role ng mga kababaihan diyan po sa Tarabasa Tutoring Program? Specifically po, I think, doon sa doon sa ating mga tutors and youth development workers, doon po sa mga, mga learners, and pati na rin po doon sa parents. Yes, tama po kayo dyan. No? So, mas marami pa rin ang kababaihan na nagsisilbing tutor at youth development workers. Katulad na lamang sa National Capital Region o NCR, nasa 68% ang college students na tutor or youth development workers na kababaihan. Sa ating mga tutors, sa bawat 3 babaeng tutor ay mayroon tayong isang lalaking tutor. No? So, that's 25%. Tatlong babaeng tutor. So bali at more than 30% yung mga lalaki. So lamang pa rin yung mga kababaihang tutor, no. So sa mga parenting sessions naman ng mga youth development workers, mas marami pa rin ang nanay na nag-a-attend o sumasama sa mga nanay-tatay sessions. So base sa aming data ngayong taon, sa bawat 14 o 14 na nanay ay may 2 tatay na sumasama sa mga nanay-tatay sessions. So, mas marami pa rin yung nanay ang nagsisilbing nanay teacher sa mga tahanan. Siguro dahil na rin yung tatay ay nasa trabaho, kaya yung nanay ay mas available to attend yung parenting sessions. So, yun yung ating mga datos base dun sa mga youth development workers and tutors and parents na dumadalo, nakikilahok sa programa. Doon sa learners naman, Asek.
Sa learners naman ay sa bawat 14 na batang babaeng learner na dumadalo sa ating Tarabasa sessions, ngayong taon ay mayroong 5 batang lalaking learner. So, that's parang about more than 35% ay lalaki dun sa mga incoming grade 2 na learners. So, mas marami yung mga batang babae. No? So, sa isang klase, mas marami pa rin yung mga babae na estudyante. Bakit kaya? Bakit kaya po? Takot ba mga batang lalaki or hindi? Baka yun nga yung napili ng mga ng mga Yun teachers. yung napili base dun sa assessment ng mga guro na mas nangangailangan ng learning intervention. Okay, at dahil nalalapit na po ang pagsisimula ng klase, nais po namin humingi sa inyo ng mensahe sa ating mga ka-TNK na nakatutok sa ating programa ngayong hapon. Yes po, sa ating mga ka-TNK na nakikinig at sumusubaybay sa programa. Gaya na aking nabanggit kanina at nasabi na rin ito many times. And kahit nung estudyante ako, ito tumatak sa akin na nakapaskil sa dingding ng classroom at nandun sa tabi ng mga reading corner, sa tabi ng mga libro nakalagay doon, reading is the cornerstone of education. So napakahalaga ng pagbabasa. Ang pagbabasa ay isa sa mga pangunahing skill na makatutulong sa ating lahat sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung tayo ay nahihirapang magbasa, subukan natin paunti-unti sa ating mga mag-aaral, hindi naman kailangan mabilis ka kaagad magbasa. Ang mahalaga, kilalanin ng maigi ang mga letra at magpursige na makabuo tayo ng mga salita na sa susunod magiging pangungusap, na sa susunod magiging talata na ito o paragraph o essay na makakasulat na tayo. Pero dun sa ating mga nasa early stages ng pag-aaral, yung simpleng pagpapantig, pagkilala sa mga letra, napakahalaga. At lahat ng maaaring basahin, kahit yung mga nasa kalye kayo, nasa kalsada, mga street signs man yan, mga legal na makikita sa mga kinakain natin, o yung mga binibili sa tindahan, sumubok lang tayo na sumubok. Let's try to read these words, basahin natin itong mga salita na to. And para naman dun sa ating mga estudyante na mahilig magbasa, so ipagpatuloy nyo lang yan, ang pagbasa. And just read and read every day, kahit ilang mga salita o ilang mga sentences ating basahin. Talagang practice makes perfect. Paano po, ASEC, naman yung mga magulang na paano nila i-encourage yung kanilang mga anak na magbasa? Kasi kahit wala po sa programa, 'di ba, ng DSWD ng Tarabasa, marami pa rin yung mga sa ating yung regular na mga marunong na rin magbasa. Dahil po sa internet, 'di ba, sa mga 'di ba, nahihilig sa screens sa mga kabataan. Paano po yung maibibigay niyong payo sa mga magulang na ma-encourage yung mga anak nila na kumbaga mahiligan ang pagbabasa? Yes, tama po kayo dyan, Miss Sharon and Miss Honey, So, itong problema sa functional literacy, sa ating education system, it's mahalaga na ma-address natin ito, matugunan, Gaya nga ng nasabi sa executive order, it's a whole of government, a whole of society approach, Kailangan ng partisipasyon ng bawat isa sa atin, sa komunidad, maging mga magulang, maging mga kabataan o mga opisyal ng local government units at mga community leaders. Talagang we engage na active participation. Kailangan natin ang pagtutulungan ng lahat para ma-address itong issue na ito ng pagbabasa at functional illiteracy. Ito ay isang suliraning pambansa at pangkabuuan, kahit na kailangan ito ng pambansang pagkilos. So para sa mga estudyanteng mahilig magbasa, malaki ang maiaambag ninyo sa laban na ito. Katulad ng pagiging volunteer bilang tutor. And maaari kayong mag-sign up sa aming call for volunteers. Kasama pagbisita nyo sa aming social media page, Tarabasa, DSWD Tarabasa Tutoring Program. And maaari kayong magsimula sa inyong mga pamilya, sa inyong mga kapitbahay, para doon naman sa hindi naman bahagi ng programa,
So pero gusto nilang tumulong. Baka may mas batang kapatid kayo o pinsan o kaibigan na nangangailangan ng tulong sa pagbasa. So magiging gabay nila kayo sa paraang, 'di ba, natural, masaya, 'di ba? Since mas kakilala nyo yung inyong mga kapamilya, so mas matutulungan nyo sila, mas alam nyo yung pangangailangan nila, no? So talagang dapat tulong-tulong tayo dito sa para ma-address itong issue na ito, no? And I think, no, yung nabanggit nga ni Ase kanina, Miss Sharon, mag-practice kasi yun, pag pinapractice mo nakakasanayan mo yung pagbabasa. Kasi doon sa data nga ng PSA, 10 to 64 years old yun eh. So, syempre kung ang covered lang nung tarabasa, yung incoming grade 2 student. So, maaaring mas advanced na kayo doon sa yung edad nyo doon sa sa target ng tarabasa. Pero kung magpa-practice nga lang na paunti-unti magbasa, ay makakatulong din para ma-improve yung functional literacy na tinatawag. So, salamat po, Asek, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming imbitasyon ngayong araw. Pero bago po namin kayo pakawalan, nais naming ibahagi sa inyo kung ano po yung mga insights ng ating mga ka-TNK. Kasi kanina tinanong po natin sila kung ano sa tingin nila, paanong mahihikayat ang mga kabataan na maging hilig ang pagbabasa. So babasahin po namin yung insights ng ating mga ka-TNK. So unahin na po natin. Sabi po ni Ma'am LV Pakingan, mahihikayat natin ang kabataan na magkaroon ng hilig sa pagbabasa kung gagawin itong masaya at makabuluhan. Lagyan ng mga colorful pictures, gamitin ang teknolohiya at isama sa pang-araw-araw na gawain. Maaari rin tayong sumulat ng mga babasahin na madali silang makaka-relate. At sinabi naman po ni Fe Guerra Quanico, may malaking maiaambag ang mga kababaihan dito. Ang patuloy na storytelling activities, correct, ay kapag hihikayat ng mga kabataan na magbasa, i-advocate natin sa pagbubuntis na lang ay magkakaroon na ng pagbabasa para sa mga nasa sinapupunan. Yes. Sabi naman po ng Lanuza WCPD, yung mga ate at kuyang pulis natin sa Lanuza. Ayan, may hikayat po natin sila kung mismo sa loob ng mga pamamahay nakikita nila ang mga taong nakapalibot sa kanila ay nagbabasa rin. Mapagtutuunan ng pansin ang pagtuturo sa kabataan kung paano magbasa kahit sa anong paraan hanggang ito ay kanilang makahiligan. Yes. At sabi rin naman ni Jonisha Alabata, Takderan Magno, bilang magulang tayo ang maging unang guro sa ating mga anak. Hanggat maaari, iwasan sa mga bata ang gadget at bilhan ng mga babasahing makulay upang mahimok natin ang ating mga anak o ang mga kabataan sa pagbabasa. Yan. Sabi naman po ni Ed Anjan Tuting, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga larawan upang sila'y maganyak na tumingin at magbasa. Ang pagtuturo rin ng kahalagahan ng pagbasa tulad ng pagkatuto sa mga bagay-bagay ay makatutulong sa kanilang pagkagusto. At sabi naman po ni Gloria Madayag, siguro po dapat simulan ito sa bahay. Tinuturuan na dapat ang mga batang magbasa kahit mga basic po, alphabet, mag-identify ng mga letters, doon magsisimula ang pagkatuto nila. Yan, maraming salamat po sa ating mga ka-TNK sa pagbibigay ng kanilang insights. So hingan lang po namin kayo ng reaction, Asek, sa insights ng ating mga ka-TNK. Yes po, tama naman po yung kanilang mga insights. So I couldn't agree more dun sa kanilang mga binanggit. At gaya po ng ating nasabi, may iba't ibang paraan para makatulong tayo na ma-improve yung pagbabasa ng ating mga kabataan sa pagsisimula sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa ating mga kaibigan, sa ating kapitbahay. Talagang it's community-driven ito. So sabi nga rin ng isa kanina yung nagbanggit, dapat dinedevelop ito as habit. So, merong mga babasahin sa bahay na maaari nilang basahin at meron dapat mga methods, specific methods para mas ma-capture yung kanilang interest at yung kanilang attention sa pamamagitan ng mga may drawing yan, so may graphic at mas madali nilang maintindihan yung kanilang binabasa. So kahit hindi naman tayo direktang kalahok dito sa Tarabasa program, marami pong paraan para makiisa ang ating mga katinig ng kababaihan laban dito sa contra-functional literacy. So, masisimulan natin ito sa ating mga sariling tahanan at sariling pamilya, or pagiging volunteer, diba? Para magturo
Hindi lamang sa Tarabasa or it's your own initiative na makatulong, no? So napakahalaga nito, 'di ba? Nakatulong ka, imagine matutulungan mo yung bata, it's dun sa kanyang very foundational learning yung pagbabasa, no? At an early age. Talagang napakahalaga nito na mahubog yung ating mga batang learners na magbasa. And I think yung yung nabanggit nung isang ka-TNK natin, yung pagiging role model sa loob ng tahanan. Yung pag nakikita kasi nung bata na ikaw nood ka ng nood sa cellphone o sa nood ka ng nood ng TV, hindi ka nagbabasa. Parang ganun din yung makakasanayan kasi nung bata. So sana yung mga kasama sa bahay, no, yung whether yung mga kamag-anak, ganyan, kahit yung kasambahay, parang i-encourage natin na maging role model at ipakita na yung hilig dun sa pagbasa para yun doon namumulat yung bata mula dun sa young age nila. Correct. At yung nasabi rin po ng ating dito sa hashtag say sa TNK, yung storytelling, lalo na pag bago matulog, di ba? Pwede pong, tapos lalo na sa mga, kunyari, mga toddlers, kasi doon talaga yung formative years, no? Kumbaga, dapat magtiyaga talaga ang mga magulang na maging routine bago sila matulog, na basahan ng inyong mga anak ng mga stories bago matulog. Kasi habang binabasahan ng mga magulang ang kanilang mga anak, ituturo nyo rin po yung words para habang nagbabasa ka o nagbabasa ang mga magulang, nakikita po yun ng inyong mga toddlers na ito po, yung mga sight words. Nare-recognize yung mga letters. Na mababasa rin niya in the future. Ayan. Muli po, maraming salamat po sa ating panauhin ngayong hapon, si ASEC Juan Carlo Marquez, DSWD Assistant Secretary for Policy under the Policy and Planning Group and DSWD Co-Spokesperson. Marami pong salamat, ASEC Marquez. At Thank you, ASEC. At bago po tayo magpaalam, bigyan daan lang po muna natin ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balik at ulo, itapwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hung-hang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Komplikado man ay laging positibo, natanaw ang makabuluhang pag
kahulugan at kagalingan ay di may sandabi. Pangangalaga ng kalikas ay ating layunin. Pagtibayin ng dignidad at karapatang pantao. Malayang pagdedesisyon at kapangyarihan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita. Pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama. Ang susi ay nasa atin, kababaihan. Kababaihan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong ng madakalagan. Nagbabalik po ang Tinig ng Kababaihan at dumako naman tayo sa ating bulletin board. Yan, application para sa Gantimpala for Outstanding Gender-Responsive State Universities and Colleges bukas hanggang September 30, 2025. Ang Gantimpala para sa mga SUCs ay kumikilala sa mga state universities at colleges na nagpakita ng exemplary performance and strong commitment to gender mainstreaming. Saklaw po ng parangal na ito ang mga inisyatibo na may kaugnayan sa gender and development mula 2022 hanggang 2024. Ang mga programang ipinatupad bago ang panahong ito ay maaari ring isaalang-alang kung ang mga ito ay patuloy pa rin na ipinatutupad. Sa mga SUCs na nagnanais po mag-apply, ito po yung requirements. Una, dapat may PCW endorsed na GAD plan and budget proposal para sa fiscal year 2023 at fiscal year 2024. And nakapag-submit po kayo sa PCW ng inyong GAD plan and budget proposals para sa fiscal year 2025. Dapat rin po ay nakapag-submit sa PCW ng GAD accomplishment reports para sa fiscal years 2022, 2023 at 2024. Para sa karagdagang impormasyon, basahin po ang PCW and Commission on Higher Education Joint Memorandum Circular number 2025-02 o yung Guidelines on the Gantimpala for SUCs, o kaya naman po ay makipag-ugnayan sa ating PCW Gantimpala Secretariat sa email address po na gantimpala@pcw.gov.ph. Okay, at sa punto pong ito, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga, at sa mga production o ang bumubuo ng production personnel ng personnel na nakatuwang po natin dito po sa broadcasting ngayong araw, dito po sa programa. At syempre, salamat rin po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division o CARE-MD na bumubuo ng TNK Production Team.
Okay. At syempre, salamat din sa iyo, Miss Honey. Ayan, salamat din Miss Sharon. At muli maraming salamat po Yes. sa lahat ng bumubuo ng Tarabasa Tutoring Program ng Salamat DSWD. po. Yan, tama nga ang tinuran ni Dr. Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At ito ang tinututukan ng Tarabasa Program. Correct. Yan, dahil sa kabila ng tumataas na bilang ng functional illiteracy sa bansa, ay nagkaroon ng programa ang ating gobyerno upang matugunan ito. Patunay na sa pagbasa ay may pag-asa. Salamat mga ka-TNK, manatili pong nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatapos.